Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, po na mensahe ninyo ay Six of Pentacles. Ayan. So, this is generosity energy, no? Nakikita dito sa card na merong nanghihingi, merong nag-ask ng help, ng assistance, and merong nagbibigay, no? So, pwedeng nandoon kayo sa both ends of generosity energy, na pwedeng ang iba sa inyo rito, kayo yung magdo-donate, kayo yung tutulong, kayo yung magbibigay, no? Mag-share na kung ano man ang blessing ninyo. Pwede rin, no? Pwede rin na at some areas of life naman ninyo, baka meron din kayong kailangan, meron din kayong tulong na hihingin related to kung ano man ang kailangan ninyo, no? So, pwedeng ganun din ang ganap rito. But, definitely, there is a windfall of money surrounding this energy sa ngayon, no? So, pwedeng baka pangangailangan ng iba sa inyo, baka sa pera din, 'di ba? At merong windfall of money na pwedeng dumating sa buhay ninyo sa ngayon. Speaking of money, 'di ba? Speaking of windfall of money, this is wealth, no? This is abundance and prosperity energy. So, pwedeng maraming pera ang dadating sa inyo sa ngayon. And pwedeng galing ito sa trabaho ninyo, sa negosyo ninyo, pwedeng mana, 'di ba? Pwedeng gano'n. But definitely, there is financial comfort dito. Merong financial security and stability na maaring ma-build na kayo around this time, no? Pwede rin na ang iba sa inyo rito is talagang siguro na-establish nyo na yung inyong pangkapirahang aspeto, lalong-lalo na pagdating para sa inyong future, no? Kung ano yung kailangan ninyo rito, lalo-lalo na sa pera, maaaring meron na kayo, may ipon na kayo, kaya pwedeng masasabi nyo na kahit kailan ninyo kailangan ng pera, meron kayong mahuhugot. We have Two of Pentacles. Ayan. So, multitasking ang iba sa inyo, no? So, baka marami kayong trabaho, marami kayong obligasyon, responsibilidad, maaaring ganun. And you are juggling, no? Too many things dito. Meron din dito na pwedeng opportunities, no? Ang ginajuggle ninyo. Baka yung opportunities na to, financial opportunities naman, no? Taurus, so that is also possible na maraming oportunidad ang pwede kayong pinagpipilian, no? What else? We have King of Swords. Ayan. So, si King of Swords, this is someone na pwedeng nasa mataas na posisyon sa trabaho, pwedeng kayo to, no? Baka pwedeng isa na kayong boss sa trabaho ninyo, or pwede rin na this could be someone else, no? Pwedeng professionals ito na baka hihingian ninyo ng tulong, or baka hihingian ninyo ng professional advice or opinion, no? So, pwedeng lalapit kayo sa kanya, maybe magpapa-advise kayo regarding pagmamanage siguro ng inyong finances. Baka abogado ang lalapitan ninyo kasi baka merong inheritance na kailangan ninyong ayusin sa ngayon, mga papeles, kaya pwedeng doon kayo kukonsulta, no? So, pwedeng ganon din ang ganap. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo pagdating naman sa inyong love life, sa inyong usaping puso, pag-ibig, relationships. We have destiny. Wow, destiny is at play. Kaya, siguro, masasabi nyo ngayon kung yung person ninyo, kung mayroon na kayong karelasyon, baka masasabi ninyo na siguro, this is your destiny na, or yung person na to is your destiny na, no? So, pwedeng ganun ang ganap dito. Pwede rin na baka may makilala kayo sa ngayon, no? Maybe there is napipick up ko dito, merong chance encounter, no? Ang iba sa inyo rito, at baka makilala ninyo, ma-encounter ninyo bigla na lang yung tao, no? That is meant to be with you, no? Or meant to be your jowa or asawa. 'Di ba? So, pwedeng ganun. So, may swerte, no? May swerteng makakamit kayo ngayon pagdating sa love life. Baka swertehin na kayo na makilala nyo na talaga yung person ninyo, yung
destined para sa'yo, yung eternal love mo, pwedeng ganon. So, what else? We have control. Wow. So, kung dati, no, kontrolado kayo ng person ninyo, kung dati parang dinidiktahan kayo ng person ninyo or siguro yung person ninyo yung nagpapatakbo ng buhay ninyo, no? Bow lang kayo ng bow sa kanya. Ngayon, maglalakas ng loob kayo to take back your power. So, ngayon, you're going to release yourself from that restrictive energy. Yung very strictong person ninyo, baka lalayasan mo na to, baka makikipaghiwalay ka na, something like that, no? We have past life. Wow. So, baka yung past love ninyo, no? Baka muling bumalik. Baka ito yung person, no, na meant to be talaga sa inyo. So, maybe that person is coming back, no? Yung taong ito na parte na din ng inyong past life. Maybe you are going to meet that person again or to be with that person again sa persona naman ng iba. 'Di ba? So, pwedeng ganon. At saka, deja vu, no? Have you experienced deja vu sa buhay ninyo? Ito yung pwedeng mangyari, no? Kung nangyari na to sa inyo dati, pwede rin na merong pangyayaring ganun ulit ngayon during this 2-week period, no, ng June. Pwedeng mapansin ninyo, no, baka merong instance dito na mangyari na masasabi ninyo na, teka lang, parang nangyari na to, eksaktong nangyari na to sa buhay ko nung nakaraan. Pero hindi mo lang ma-figure out kung kailan nangyari. Pero alam mo, no, alam mo na yung pangyayaring ito na nag-unfold sa buhay ninyo right at this moment, kung kailan man yan mangyari, ay masasabi ninyo na nangyari na to, saktong-sakto nangyari na to sa buhay ko. Yun nga lang, 'di ba? You don't know when, 'di ba? So, pwedeng nung past life ninyo, 'di ba? Pwedeng kung kailan, 'di ba? So, yun, mapapansin ninyo yun, and that's what we call deja vu, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have long distance. Ayan. So, long distance relationship, naka-LDR siguro ang iba sa inyo sa ngayon. Baka yung jowa ninyo nasa ibang bansa, no? Pwedeng ang jowa ninyo or asawa ninyo, manliligaw ninyo, baka nandoon sa ibang bansa, tapos kayo nandito sa Pilipinas, or baka nandito sa Pilipinas ang jowa ninyo at kayo ang nasa ibang bansa. So, pwedeng ganon. So, ang iba sa inyo dito, LDR, no? Ang inyong relationship, ang inyong sitwasyon sa love life. So, pagdating naman sa inyong money, career, and finances, tingnan natin. We have training. Ayan. So, ang iba sa inyo, baka mag-a-attend ng training workshops, baka kayo ay mapupunta, no, sa kung saan, baka magta-travel kayo at mag-a-attend kayo ng mga trainings, no. Papadala kayo, representative siguro kayo ng inyong kumpanya or ng inyong department, ng inyong opisina. Negotiate. Ayan. So, siguro may mga negotiations din na pupuntahan kayo or gagawin sa ngayon. Pwedeng ang negotiate ninyo baka negosyo, 'di ba? Or pwede rin naman na yung negotiate ninyo rito baka benefits, no? Baka employee benefits ninyo ito, yung ganon. At baka kayo ay bagong hire at nagne-negotiate kayo ng mga benepisyo na pwede or na gusto ninyong makuha. What else? We have unexpected income. Napakaganda, napakaswerte ninyo kasi merong unexpected income na paparating. Baka, ano to, tawag dito, baka, racket, no? Baka racket ito, baka may biglaang offer sa inyo na pwedeng services, no? Pwedeng merong magpapagawa ng kung ano man, na hindi talaga ito yung yung income ninyo na masasabi ninyong regular income ninyo, no? Hindi ito ganon. This is unexpected. This is something na parang racket nga, no? Yung biglaan, yung ganon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.